Patuloy itong ginagawa ng SMB na pagpapalakas dito sa kanilang lineup at kabilang na lang dyan yung pag-aalis dito sa mga players na sa tingin nila ay hindi naman nila kakailanganin na. At sa ngayon mukhang ang kinukonsidera daw nitong SMB ay makipag-trade dito sa Blackwater Bossing. Dahil ngayon mukhang ang gagawin daw ng San Miguel Beer ay kukunin yung dalawang players ng Blackwater, itong si Cedric Bearfield at si Christian David. At ang ipapalit naman daw dyan ay itong si Mawala Tautuba, si Jeron Teng at sasamahan ng isang first round draft pick. Parang nakikinita na raw nitong Blackwater Bossing kasi na itong si Cedric Bearfield meron na yung option na umalis dito sa Blackwater pagkatapos nitong Philippine Cup. Yan ang nakalagay doon sa kanyang kontrata. Ngayon, merong mga nagsasabi na baka hindi ito lumipat dito sa MVP Group dahil itong si Bearfield pareho ng agent dito kay Mikey Williams na alam natin ay hindi pa rin nakikipag-usap dito sa TNT. Kaya malamang itong si Bearfield ay dito sa SMB mapunta. Kaya sa ngayon pa lang gusto na itong i-trade nitong Blackwater Bossing kapalit ni Jeron Teng at ng isang first round draft pick. Kaya nga ngayon, yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong si Cedric Bearfield. Pero malamang ito ay mapunta na nga dito sa San Miguel dahil parang yan talaga ang pinagkakainteresan ngayon ng Beermen. At syempre itong si Christian David, malaki maitulong yan dito sa San Miguel dahil ito ay batang power forward, pwede na nilang magamit yan. So kahit hindi na nila makuha itong si William Navarro, pwede itong si Christian David. At yan ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na ito talaga ang gagawin ngayon nitong lineup ni Coach Leo Austria. So intayin na lamang natin kapag na-announce na ang nasabi na trade. Samantala naman, itong Barangay Ginebra ay nanalo dito kontra sa Converge Fiber Xers. Pero mukhang hindi pa kontento itong si Coach Timco at gusto pa niya na magkaroon ng mas malakas na lineup. At ang gagawin daw nitong Barangay Ginebra ay ite-trade na itong si Bon Pesomal dito sa Terra Firma Jeep kapalit ni Mark Nonoy. Si Mark Nonoy ang isa doon sa mga rising stars ngayon dito sa PBA dahil nakita natin kung paano ito umiscore dito sa Terra Firma Jeep. At sabi nga nung iba, hindi ito magtatagal dyan at kukunin na ng SMC. Dahil alam nga natin na itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na at gusto siyempre ng SMC na makuha muna yung mga top players nitong Terra Firma bago ito tuluyang maibigay dito sa Zamboanga Valientes. Kaya itong si Bon Pesomal dadalhin dito sa Terra Firma Jeep at makukuha ng Barangay Ginebra si Mark Nonoy. Iyan ngayon ang plano daw ng Gene Kings para magkaroon sila ng additional na point guard na maitutulong dito, makatutulong kay RJ Abarientos at dito kay Scottie Thompson. Kaya nga masasabi natin na magiging maganda talaga resulta nito para dito sa Barangay Ginebra kapag nagkataon. Kaya as usual asahan natin na magiging mas malalim ang rotation ng Barangay Ginebra kapag nakuha nila itong si Mark Nonoy. Kaya sa ngayon, itong Terra Firma Jeep at ang management ng Barangay Ginebra ay matindi na raw yung pag-uusap na kanilang ginagawa para masiguro na hindi sila magkakaroon ng problema pagdating dito sa negosasyon. Kaya nga asahan natin na magiging mas maganda ito para dito sa lineup nitong Barangay Ginebra, lalo na dito si Bon Pesomal naman ay hindi nagagamit ng Barangay Ginebra dito sa ibang mga koponan nila, dito sa iba nilang mga lineup rather. Kaya mas mabuti na rin sa kanya na mapunta dito sa Terra Firma. Samantala naman, nababanggit natin itong Converge Fiber Xers. Baka ang team na to ay gumawa ng trade lalo na at nakita natin na natalo sila dito sa Barangay Ginebra. Hindi maganda naging performance ng Converge Fiber Xers at yung Twin Towers nila ay nag-struggle laban dito kay Japet Aguilar at Troy Rosario. Alam din natin na ang isa sa problema kasi nitong Converge na itong si Jordan Heading hanggang ngayon ay hindi nakapaglalaro. Kaya maliwanag na kinakailangan itong Converge na gumawa ng trade para makakuha sila ng isa pang scorer. Nakita natin nung nag-clamp down yung depensa ng Barangay Ginebra na limitahan itong si Alex Stockton. Kaya kinakailangan ng Converge makahanap ng isa pa na matatawag natin na maganda o magaling na guard na pwede nilang magamit. Kaya nga sa ngayon, dito natin naabangan talaga kung alin yung po pwede na
gawin itong Converge Fiber Xers para sila ay makakuha ng mas magandang sabihin na nating sitwasyon dito para sa kanilang lineup. Sa ngayon, maraming mga guards na available dito sa PBA na pwedeng gamitin nitong Converge Fiber Xers. Kaya sa tingin ko, yan talaga importante para sa kanila. Kung seryoso sila dito sa pagkuha sa mga additional na mga big men, abay kinakailangan talaga nila na gawan ito ng paraan. Dahil sa tingin ko, hindi naman magkakaroon ng problema itong Converge Fiber Xers kung sakasakali na magharap talaga sila ng point guard. Si Tyler Teo ang isa doon sa mga options na pwedeng makuha nitong Converge Fiber Xers. Pero nandyan din yung iba pang mga guards katulad nitong sila, alam natin si Chris Rosales sa San Miguel, si Aaron Black dito sa Meralco Bulls at maraming mga guards din na available dyan sa Blackwater Bossing, sa Terra Firma at sa iba pang mga koponan. At ang huli nating balita ngayon, ito nga bang Northport Batang Pier ay handa nang gumawa ng trade at baka makasama nila sa usapan dito ay itong Meralco Bulls na ngayon ay nag-i-struggle na raw. Alam nating nanalo Meralco doon sa huli nilang laban kontra dito sa Northport Batang Pier pero medyo naging mahirap yung daan dyan. At sabi nga nila mukhang itong Meralco ay gagawa daw ng trade para naman maging mas maganda yung chance na ma-defend nila ang kanilang corona. Dahil tandaan natin sila ang defending champion dito sa Philippine Cup. So sa ngayon, meron itong mga usap-usapan na baka itong Meralco interesadong makuha itong si Joshua Monson mula dito sa lineup nitong Northport Batang Pier. Pero sigurado na magiging mataas ang asking price nitong si Monson. Nakita naman ninyo naka 36 points ito dito sa game nila kontra sa Meralco kahit na natalo. Kaya masisiguro natin na medyo mabigat yung hihilingin kapalit ng Batang Pier lalo na at may posibilidad na baka itong si Arvin Tolentino ay mapunta sa abroad. Kung mawawala pareho itong si Joshua Monson at itong si Arvin Tolentino, abay masasabi talaga natin na medyo kakailangan nila ng Northport Batang Pier ng additional na mga scorers. Kaya sigurado na hindi basta-basta yan papayag kung ano man ang hihilingin itong Meralco Bolts. Ang maliwanag lang, kung magkaroon ng Joshua Monson itong Meralco Bolts, magiging maganda na yan para nakatandem nitong si Chris Newsome para hindi na lang si Newsome ang kanilang inaasahan pagdating sa scoring. Kaya sa tingin ng karamihan at ng mga insiders na rin, itong si Joshua Monson yan ang magiging isa doon sa mga vital players nitong Meralco Bulls. Provided na makuha nga nila yan. Dahil syempre, medyo magiging mabigat yung usapan dito. Lalo na at alam natin na itong Northport Batang Pier ay isa dito sa mga teams ngayon na naghahanap talaga ng magandang opsyon. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Kiray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Anthony Alon, Dexter Domer, si Enju, pati na rin si Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, Ireneo Salangsang, si Michael D. at ang iba pa nating taga-subaybay.